Ibig sabihin, pag rehistrado na yung mangingisda at yung bangka niya sa isang munisipyo, hindi na kailangan irehistro pa sa karatig na munisipyo. Dapat unified registry system yon under the principle of reciprocity. Ganon dapat ang ano. Kasi nga, hinahabol mo yung isda, nung mangingisda, pagtawid dun sa boundary, pagtawid sa kabilang bayan, yung mangingisda na ang huhulihin. At yung isda, malayang nakakatawid. Saan ka nakakita na mas malaya yung isda kaysa sa mga isda? Ito na po. Ito na nga. Hi, ito si Rose B ng Ibon Foundation. At ito naman si Kapaeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natuntun ninyo ang aming podcast. Ang Kwentong May Kwenta. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang eleksyon, ang nagdaang eleksyon, Caps. In particular, ano ang ine-expect natin sa 20th Congress sa usapin ng kawalan ng lupa ng mga magbubukid, yung kawalan pa rin ng reforma sa lupa after parang isang siglo na yan. Hindi, kung pag-uusapan natin mula kay Macapagal, parang 75 years, wala naman talagang nangyayari sa land reform. Ikaw, Caps, anong pakiramdam mo sa nagdaang eleksyon? Ang nakaraang eleksyon ay masasabi kong may pag-angat yung diskurso sa usapin ng reforma agraryo at pambansa industrialisasyon dahil dun sa paglahok ng Koalisyong Makabayan sa pamagitan ng kanyang 11 kandidato sa pagkasenador. At naipaliwanag yung nilalaman ng kanyang platform. At siyempre pa yung peasant electoral agenda na nangunguna nga doon ay ang pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa. Yun yung napansin ko rin yung Caps, yung 2025, bagamat yung resulta, pwede nating pag-usapan kung ano nga ba yung karakter pa rin. Mataas yung diskurso. Tapos maganda yung yung ipinakita na milyon-milyon ang inabot. Halimbawa ng ating mga kandidato na totoong galing sa mga magbubukid, katulad ni Kadaning, o kaya totoong mangingisda, katulad ni Caronel. Yung abutin mo yung milyon, ibig sabihin, yung pag-unawa nila doon sa totoong issue ng mamamayan nandun. Kaya lang, Caps, ako, ang pakiramdam ko nitong nakaraang 2025, nandun pa rin yung mga pangalan na political dynasties pa rin. Kahit sa mga party list, pinapatakbo pa rin ng mga political dynasties, ng mga malalaking negosyante, yung pa rin yung mga nakapasok sa Kongreso. Tapos kung titingnan din, hindi nawawala yung karakter ng eleksyon na nariyan yung vote buying, yung karakter ng ating eleksyon na hindi pa rin talaga siya demokratiko. At syempre nandyan yung red tagging, Caps, yung pagkawala ng ating mga party list representatives ng Makabayan Bloc sa Kongreso, katulad ng Bayan Muna, ay ilang taon, siguro dekada na prinoyekto talaga sa red tagging, vilification. Dekada yan, At saka pagkasira. Pero Caps, alam mo, yung political dynasty, yun yung isang parang nanunuot na problema natin. Kung sa usapin lang ng mga magbubukid at kung bakit tuloy-tuloy na wala tayong sariling lupang sinasaka. Doon makikita yung dagdag na kahalagahan na bakit kailangan talagang merong kandidatong pagkasenador na kailangan itanim sa Senado, yung is the best sa Senado, dahil nga para maihatid o maipaliwanag sa nakararaming mamamayan natin ang pangangailangan sa makabuluhang pagbabago sa sistema at sa ating lipunan. Bagaman, siyempre, pag tinanong natin ngayon sa naging resulta ng 2025 midterm elections, mababago ba yung makauring komposisyon ng Kongreso, ng House of Representatives sa Senado? Siyempre hindi. Yun lang dapat nating mailinaw at huwag magkaroon ng ilusyon yung mamamayang Pilipino na pagkaraan itong midterm elections na ito ay magkakaroon na ng makabuluhang pagbabago. Kaya kumbaga, tuloy pa rin ang advokasya, tuloy pa rin ang laban. Sa ngayon pa lang, Caps, ang pinagbibilangan na sino, ilan ang makakapag-impeach doon sa vice-presidente. Sino kaya ang napupusuan na natin, napatakbuhin para sa presidente, para sa 2028? Yun yung pinag-uusapan. So parang hindi pa natin pag-uusapan yung mga
nananatiling mga problema natin. Yung katulad ng kawalan ng lupa. Diba? O asan ang reformang agraryo? Sa bagay, wala Siyempre, namang sa mga nangako sa magsasaka, kanila, sa mga mangisda, sa mga manggagawa, siyempre, ang tanong nila, sino ba ang maasahan nating magdadala ng ating agenda, ng ating legislative agenda? Doon sa 12. Doon sa 20th Congress, doon sa 12. Diba? So, sa Kongreso, may tiyak ng dalawa na mag-re-refile nung Genuine Agrarian Reform Bill at saka nung Proposed Rice Industry Development Act. Ang mahalaga lang yan ay itong susunod na 3 taon, tuloy-tuloy at sumusulong ang kampanya at paikibakang masa. At siyempre, bahagi na rin yan yung preparasyon sa 2028 national and local pero elections. Caps, ganito, kung napakalaking usapin talaga, yun yung pinagtataka ko ang lapad ng Kongreso. Pero napakalaking usapin, yung kawalan ng lupa. Kaya tatanungin kita, ilan ba talaga, anong sukat o lawak ng agricultural lands natin? Ay pag pinagbasihan natin yung resulta ng fisheries ay itong nilabas ng PSA sa Census of Agriculture and Fisheries of 2022, sinasabi doon 6.2 million yung mga sakahan natitira. May pagbaba, no? At may pagbaba yung bilang lupaing tinataniman ng palay, tinataniman ng mais o mga pananim na pagkain, no? Pero ang mahalaga diyan, kailangan mayroong magsusulong din ng pulisiya at advokasya naman paano ipipreserba, palalawakin at paunlarin pa yung mga lupaing agrikultural sa ating bansa. May mga paraan naman para mapalawak pa. Pero alam mo, Caps, naalala ko noon, minsan nag-usap tayo sa isang panahon na tayo ay nag-iisip ng free land distribution. Naalala nyo yon? Meron po kayong sinasabi, 14 million na ektarya ang talagang pwedeng sakahin. Actually, kahit sa ang mga pag-aaral din, sinasabi, 1/3 talaga ng ating lupain ay pwede mong bungkalin, no, at linangin. Ngayon, lumiit po yun. Ang huli kong nakita yung sa Namria 2010, Namria 2010, parang may 9.6 milyon na ektarya ng agricultural land. Pagdating sa 2015 ng Department of Environment and Natural Resources, sabi niya, merong 6.8, kung di ako nagkakamali, 6.8 milyon na ektarya ng annual crop, sabihin nun temporary crops yun, Tapos meron ding 4.7 million ng perennial, anong tawag dyan? Permanent. Parang mga buko, ganyan. So pag inad po natin, parang 11.5. Hindi nalalayo sa sinasabi ng Namria. Tapos, yun din po ngayon ang ginagamit sa 2020 Global Forest Resources Assessment. Di ibig sabihin, kung kung GPS man o geotagging ba, basta yung pag satellite po na tinitingnan, ang Pilipinas may malawak talagang sakahan, lupain na pang-agrikultura na hindi tumutugma sa Census of Agriculture and Fisheries. Hindi, tama. Tapos ang huli po, hindi huli, 2014 to, yung Agriculture, Fisheries and Modernization Act, yung AFMA naman, sinasabi niya yung buong network ng ito parang prime agricultural land protected areas? Opo, yung napaad. Yung network of protected areas for agriculture na agro-industrial development. Laki rin nun Umaabot din siya ng parang 11.5. So, nakita ko dun sa isa yung nilabas na na parang situationer, sabi ng nyo ay gamitin na nga natin 12.7. Parang average. Ang layo po sa sinabi niyong 6.6 million ng Philippine Statistics Authority. Malayo. Caps, bakit ganun? Bakit yung official stats ang liit, pero yung mga satellite mapping at mismong DENR ay tumutukoy ng isang mas malapad pa, doble? Ang isang marahil na salik dyan, pagbabasihan natin. Kasi kahit naman yung 2012 na Census of Agriculture and Fisheries na lumabas 2015, ito nga, 2022, ang hinahagip kasing pangunahin yung fully owned lands, ganyan. Yung mga, dati meron pang yung lupang saklaw ng owner cultivatorship,
Pero hindi nahahagip talaga niyan yung lawak, no? Nung lawak ng mga lupain. Kasi merong malaki tayong bahagi ng lupain sa bansa na ito tinatawag na kinakailangan yung administrative and judicial confirmation of imperfect title. Ayun, hindi nahagip ng census. Halimbawa, yung mga pamilyang magkasaka na nagbubungkal sa mga lupaing public lands, ang gamit na agricultural, pero yung mga lupain na yon na malawak, hindi pa nare-release into alienable and disposable lands. Public lands pa rin, no? Pero kung yon, marirelease into A&D lands at mai-issuehan yung tiller occupants doon ng mga pamilya ng agricultural fee patents, pag natanggap nila yon, pupunta sila sa Register of Deeds, papalitan ng transfer certificate of title yon. Magiging fully owned. Papasok, nung palang papasok sa census ng PSA. O nakita mo yung isang butas na hindi pa nahagip yun Opo. Pero may balikan ko po yung 12.7. Sinasabi rin ng gobyerno na nung 1961, naku, layo na nun, Caps. Buhay ka na nun. Nung 1961, ay 7.7 lang yan. Buhay na kayo. 1956 ako Okay po. So, 7.7 yan, lumawak. Dahil sa land grabbing ng Marcos dictatorship para sa asyenda. Pero yung 12.7, kung titingnan na natin yung CAF 2022, paglawak ng kanilang land monopoly rin yan, ibig sabihin. Pero nung lumiit na siya, ang sinasabi rin naman, mula 1991, nag-land grabbing din para sa land use conversion. Kaya ang isa kong iba yung layunin. Ang isa ko ring parang suspetsa kung bakit malayo yung satellite mapping at saka yung census ay dahil sa LUC, sa land use conversion, no? Mula sa agrikultura ay andali na lang na nilalagay ng mga LGU sa ibang gamit. Tama po ba? Hindi lang yung conversion, yung reclassification ng agricultural lands to other classification. Katulad ng, sa ilalim ng Department of Justice Opinion Number 44, Series of 1990, yung mga agricultural lands na reclassified into, halimbawa, residential, commercial, industrial classification prior to June 15 of 1988. Comprehensive Agrarian Hindi Reform. na kailangan ang conversion order. So, ganun Kaya kumbaga, nauuna yung reclassification bago yung conversion. Kaya paano mapipigilan yung tuloy-tuloy na conversion ng mga lupaing agricultural sa ating bansa na hindi mo rin naman hihigpitan ng regulasyon na pipigilan yung land reclassification? No? Ang nagdidetermina naman yan, Department of Agriculture. Siya kasi nag-i-issue ng certification for land use reclassification. Siya nag-i-issue ng Certificate of Eligibility for Reclassification of Agricultural Lands. Kaya walang zoning ordinance na dapat mapasa sa anumang ng city o municipal councils, ng city o municipal LGUs, karaan ng public hearings, nang hindi kukuha ng certification na yon sa DA. Kasi kailangan i-determine ng DA kung yung lupain talaga na yon, ang English kasi nga, ceases to be economically feasible and sound for agricultural purposes. Sino po nagde-determine? Yung Department of Agriculture. Ngayon, dahil doon sa Administrative Order Number 1, Series of 2019, inalis na bilang mahalagang documentary requirements yung certification na yon. Sino pong decisive doon? Ay, Dar kasi meron siyang tinatawag doon na sole authority, prerogative siya to approve or disapprove any application for land use conversion. Pero siyempre lahat yan, ministerial na. Ngayon, wala talaga consolidated data na magpapakita talaga gaano na ang reclassified agricultural lands prior to June 15, 1988. Yun. Kasi dati po yun ang hinahanap natin Kasi parang milyon ang tansya natin dyan, di ba? Pero hindi natin mahanap. Iba pa yung under Section 11 naman, ng APMA law, na pinagbabawal yung pananatilihin mong tiwangwang, yung lupaing agricultural mo, yung 7 hektarya pataas, ganun yan may threshold At yung illegal and premature conversion of agricultural lands.
Wala ding data noon. Sa app. So, kaya hindi mo malaman paano mo din i-specify paano magkakaroon ng breakdown yung nawala na 3.8 million hectares, di ba? Na lupain from 1991 to 2022. Kahit mismong yung census ngayon, at yan na nga may mga condonation, nakakabahala yung results, nakita mo ba, Caps? 78.2% ng agricultural population, ayon sa census ay hindi niya pagmamay-ari ang lupa. May definition, ano ba yung agricultural population? Sabi niya, ito ay mga bahay na kahit may isang miyembrong operator sa agrikultura. So kahit isa lang miyembro, covered kayo na populasyon. So hindi malayo doon sa sinasabi ng KMP na 7 sa 10 magsasaka ang hindi pa rin sa kanila yung lupa o walang sariling lupa. Tapos ako, nakita ko, kasi meron pa pong isang ano yan yung parsela. Kung parsela ang bibilangin natin, ilan sa parsela ang pagmamay-ari na nung nagsasaka, 7 sa 10 parsela ay hindi niya pagmamay-ari. Hinambing po namin yan sa 2012. Lumaki ang bilang ng mga parsela mula 2.4 million, naging 3.6 yata, na hindi pagmamay-ari. So lumala yung kawalan ng lupa. Yung problema ng kawalan ng lupa. So pinatitibay lang nung census nung PSA ngayon, yung matagal nang sinasabi ng kilusambugin ng Pilipinas na sa ating bansa, hindi bababa sa 7 sa bawat 10 magsasaka natin, wala pa rin sariling lupa. No? Pati naman yung tenancy, yung mga lupaing nasa ilalim ng tenancy rate, lumaki rin po. Lumaki Kasi dati lang yan 56% yata ay under tenancy. Actually, yun na rin yung binibilang natin dati na hindi sa'yo yung lupa. Pero ngayon, lumaki pa yun Lalaki talaga yan. Bakit, Rosby? Kasi nga, yung mga landowners na nakapag-avail ng retention right nila, di ba? 5 hektarya do sa original landowner. At yung kanilang qualified heirs, legal heirs nila, kung may 5 silang legal heirs, tigta 3 hektarya, 15. Tapos yung original landowner, 5. So 20 hektarya. Kung mayroong 20 magsasaka doon, at naging saklaw ng retained land holdings yun, mananatili silang buwisan. So, hindi sila napalaya sa mapagsamantalang tenancy relations. Di ba? Oo. Kasi po nang tinignan ko sabi ko, ang unang namin, ay kumipot. Sabi namin, maraming yan. Siguro pwede nating itanong, gaano kalawak yung converted? Pero hindi kumipot siya kasi pag sinama pa natin, lang nakarehistro. Pag sinama pa natin yung approved exemption, exclusion order, na inisyu ng DAR na dapat nasaklaw ng Agrarian Reform Program, pero na-exempt, na-exclude, paano yung katayo ang tenorial ng magkasaka doon? Kung siya ay nananabuisan doon, tiling buwisan yon. So, hindi mababasag, hindi talaga hindi talaga liliit yung tenancy rate. Tapos meron pang Caps, naalala ko, nasabi mo dati. Meron pa, kanina sinabi mo rin nasa public land ka, siyempre, ka na, for generation, ikaw nang nagbubungkal dyan. Sabi mo, kapag kaya na ni-reclassify naman into A and D, diba, ikaw ang dyan, ikaw ang priority na bigyan ng titulo? Dapat. Pero diba, hindi po ganun. Hindi ganun nangyayari. Actually, marami tayong kaso ngayon, nung in A and D yung mga yung alienable and disposable, sila pa yung unang palalayasin. Parang ganun po ba ang kwento ng lupang Ramos? May naunang nag-file ng application yun namang tiga-DNR. Ito, nakakausap natin yung matagal na nakaposisyon sa lupa. May 30 taon na sa lupa. Tuloy-tuloy yun. Dahil naunahan sila nung listo, quote-unquote listong applicant, so sa kanya na-i-issue yung agricultural free patent. Yun ang ginagamit ngayon. Kasi kung agricultural free patent lang hawak niya, medyo hindi pa ganong matibay yun Pupunta sa Register of Deeds para palitan ng Transfer Certificate of Title. Pag nakakuha siya na siyang TCT, sa palalayasin yung pamilya doon na mahigit ng 30 taon, na patuloy na nakaposisyon, nagbubungkal din sa lupa, at naging dahilan kung bakit
dapat na-release into alienable and disposable lands. Kaya public agricultural lands. Tapos may police action yan eh, di ba? Meron pong ano dyan, kolatilya na pwedeng i-invoke yung police action kung ayaw niyang umalis dyan. Ay, hihingi ng assistance yun eh. Una muna, notice to vacate. Pag nakuha 15 araw, pag hindi, kukuha na ng mag-a-apply na for writ of demolition yung applicant, and then yun ang gagamitin, yung court order na yon para i-demolish yung mga magsasaka doon. So, yun ngayon, nakukuha ba ng radar yon ng PSA? Sa kanyang census of agriculture ng fisheries? So, hindi. Sa palagay ko, hindi. Maraming hindi nakukuha ang PSA. Di ba? So, actually, parang pag nasa ano tayo, na on the ground, no, nakikita natin, ito yung isa kong naisip eh, pwede nating hati-hatiin yung Pilipinas, no, ayon doon sa pagmamay-ari ng lupa. Pero kung babalikan natin yung nagdaang election, Caps, yung mismong pagkakaroon ng paghahati-hati ng dinastiya ng ating bansa. Bawat rehiyon, masasabi mo kung sinong pamilya ang ano diyan eh, yung matagal na rin, no, na siya ang may hawak ng poder. Yun ay parang reflective din ng pagmamay-ari ng lupa. Kasi yung mga national political parties na nandyan, tinayo talaga nila riyan para yung kanilang galamay hanggang baba, lokal, pamahalang lokal, well-entrenched sila. Halimbawa, siyempre, malalaki dyan yung Nationalista Party, mga bilyar yun, di ba? Hindi ko pa nga binabanggit yung tatlong pinakamayayamang bilyonaryo. Halimbawa, si Villar, siya ang nasa Nationalista Party. Si Ramon ang National People's NPC. Coalition, NPC. NPC. Rason, NUP. Tatlo yan sa mga pinakamalalaki. Kaya sa baba yan, may mga miyembro ng partido yan. At sa baba, pagdating na sa baba, sa local governments, edi siyempre, sino ba nagpapasa ng comprehensive land use plan? Through ordinansa. Hindi kung sino nakaposisyong yung komposisyon ng city, municipal, councils o ng provincial board. Di ba? Kung nando sa kabilang sila sa partido ng ng mga nabanggit nating malalaking partido. Oligarko. O di siyempre, napuprotektahan itong malalaking oligarko yun, oligarchs, na yung kanilang political and economic interest hanggang sa baba. Di ba? So, ang lalaki ng hawak nila, Caps. Kasi tinitingnan ko, halimbawa, Rason, kung ports magnate, yan na, hawak mo na yung coastal communities dyan. Paano ka magtatayo ng mga ports dyan kung hindi ka magpapalaya international na saklaw ng kanyang public lands, di ba? Ganun, Villar, hindi ka naman lalaki kung hindi kasi sa mga batas na umiiral sa ating bansa, ang meron lang retention limit yung pag-aari sa agricultural lands. Yung pag na-classify na into residential, commercial, industrial, wala nang retention limit yon. Ang exempt lang sa retention limit pag agricultural lands, yung local government units, kung yung lupang yon ay gagamitin for public use o purposes. Kaya pala may mga city, nakapangalan sa apelyido nila, no? Kasi wala nang limit pala yun eh. Walang mga kaya limit. Merong isang mga syudad na may mall, may residential, may condo. Yan yung mga city, madadagdagan pa ng isang city na hindi nag-i-elect ng mayor, vice mayor at mga konsyal. Ganun na nga. Diba? Ganun po. Ano ba itong nandito sa Las Piñas? Ang meron lang sigurong mayor, yan sigurong Star City. Kasi parang kiniklaim na mayor doon, si Lakay, Deo Lumacalma. Oo. Diba? Pero yung iba pang city, diba? Yung pang SM City, yung magiging Villar City, may mayor ba mayor yun? Siyempre nandun sa mga malalaking oligarkiya. Yan ang walang eleksyon. Tapos, ano pong trabaho ng totoong mayor? No? Yan na nga yung sinasabi niyo. Siyempre, nandun sila nakabilang sila sa partido itong malalaking oligarkiya. Kaya talagang magkaugnay talaga yung fact na meron tayong mga political dynasties at sa bawat syudad na sila ang namumuno o bawat isla, may ang tawag ko dyan, island politics talaga eh. Na yung isla talagang nakatingin lang sila doon sa dinastiya. Nakaugnay yun doon sa pagkakaroon ng monopolyo sa lupa. Kaya kung usapin ng paggawa ng batas sa lokal, sa nasyonal,
kung dominante sila doon sa local legislative bodies, di ba? At sa national legislative bodies, Kongreso, House, and the Senate, House of Representatives, Senate, pati yung mga city, municipal council, provincial board, talagang kaya nilang ilusot ang anumang comprehensive land use plan na mapuprotektahan yung kanilang political and economic interest. Kaya nakapaglaland banking sila. So, yung nagtatabi ka ng lupa. Lupa. Kasi nga hindi naman bawal, alang limit Alang limit yung pwede mong pagmay-ara. Yan ang gamit po sa spekulasyon kasi madaling tumaas yung land values sa speculation lang. 'Di ba? Magpakalat lang ako ng chismis na magtatayo dito ng isang condominium ay tataas yung land value, yung SONA nung land values na yon. So kaya ang land banking for speculation talaga. Paano mo bubagin yung land monopoly? Ayun habang nandyan yung umiiral na malalaking political dynasties. Yun ngayon ang ugnayan yan no? Sabi mo, Caps, sila parang they facilitate, yung mga batas na pabor sa kanila. Actually, sila rin ang pumipigil sa mga batas o mga panukalang patakaran na maghaharap sa kawalan ng lupa. Tapos, nandun na rin tayo kanina sa umpisa pinag-usapan natin yung sila rin ang nagpapadala ng mga pangharas ba? Tingin ko yung mga lokal na kandidato na sinuportahan ng Koalisyong Makabayan sa baba, yun ang kailangan sa pamagitan nila mag-introduce ng mga lokal na lehislasyon na imbentaryohin lahat yung mga lupaing agricultural na reclassified into other classification prior to June 15, 1988. At yung mga local government units, sila naman kasi ang may authority din. Sa Section 20 of the Local Government Code, sila yung may authorized the reclassification of agricultural lands sa baba. Kaya kumbaga, kung ikaw ang merong authority to reclassify, ikaw din ang pwedeng mag-revert back noon. So, ibig sabihin, kasi doon sa kaso ng DAR versus CREBA, o CREBA versus Secretary ng DAR, sinabi ng Korte Suprema doon, reclassification. CREBA, ito yung... yun yung asosasyon ng mga real estate developer. Real Estate Brokers Association. Sinabi ng Korte Suprema doon sa CREBA versus Secretary of the Department of Agrarian Reform na reclassification includes the reversion of non-agricultural lands to agricultural use. Ibig sabihin, kung may mga sinuportahan talaga at nanalo ng mga local candidates sa baba, sa city, municipal level, agrarian reform, o para sa agrarian land reform, distribution land distribution, pwede nilang bawiin yung mga reclassification ordinance. Lalo na mahigit 6 na taon na o 10 taon na, ni-reclassify sa residential, commercial, industrial, pero wala naman development for that purposes, o di pwedeng ibalik. So, pag binalik mo ngayon at pwede pang sakahin, bungkalin, dadagdag doon dapat, lalawak yon doon dadagdag sa harvested area for kaya sa kampanya, Caps, agricultural production. Ang pinipigilan talaga yung alam nating malapad na clamor diyan sa sinasabi nyo. On the ground, may clamor yan. Sino yung tatayong champion? Yung champion ang titirahin. Hindi ka na makakapasok sa Kongreso. Actually, Caps, kinompute namin lahat ng 20th Congress, itong parating na Kongreso, 40% dyan sa senators at saka congressmen at mga gobernor ay galing doon sa mga political parties nila Villar, ni Ramon Ang, at ni Enrique Razon. 40%. So, siguro na-imagine nyo na paano magiging ang lawmaking dyan, talagang dadaan ka hindi lang sa butas siguro ng karayom para maitulak natin yung land reform o at least mapag-usapan bakit ang lawak ng kawalan ng lupa ng magbubukid o ng mga nagsasaka. Kumbaga parang hindi yan magiging agenda kung ang 40% dyan ay mismong mga real estate developers, mga malalaking landowners, at itong mga bilyonaryong ito na interest nila yung nandun. Eto ngayon, Caps, sa 12 na bago. Anong pag-asa natin dyan?
Yung bagong pasok na 12 senador, na kung isipin natin, kung ganito natin isipin, 5 dyan, naka-align yan sa mga Duterte. Kung gano'n natin titingnan, yung 5 dyan, naka-align sa Marcos na na kampo. 2 dyan ay liberal. So, paano kaya ang ng magbubukid dyan? Ano yung kanyang maniobra para magkaroon ng boses? Siyempre una, sa pamagitan ng 2 kinatawan doon ng Progressive Party List Organizations, ng ACT Teachers at Kabataan Party List. So, re-refile yung Genuine Agrarian Reform Bill at yung Proposed Rice Industry Development Act. Sa Senado, pwedeng yung mga mass organizations na nagsusuporta sa 2 nasabing mahalagang panukalang batas, edi i-engage o kaya naman i-challenge. Halimbawa sila Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, di ba? O kung sino pang pwedeng makausap doon, ipresenta yung Peasant Legislative Agenda, no? Na nasa unahan na yung Genuine Land Reform at saka yung National Industrialization. So ganun. And then, kailangan lang yan yung malakas na kilosang masa sa labas. Oo nga. Mukhang yun naman yung constant natin dyan. At saka mahalaga, dapat mailinaw na ang pangunahing larangan ng antipyudal na paikibaka para sa tunay na reforma sa lupa ay ang malawak na kanayunan ng bansa. Nandun. Kailangang inaasahan natin na makaraan itong midterm elections, mababalikan yung mga lugar na naiwanan ng ating gawaing pag-oorganisa, pagmumulat, pagpapakilos, at mula doon ay mas mapalakas, mapalawak at mapasulong pa yung antipyudal na kilusan sa kanayunan at yung paikibaka para sa tunay na reforma sa lupa. At yung kilusang masa sa sentrong lungsod at bayan, mga sentrong lungsod at bayan, para naman mag-create din ng political pressure doon sa mga miyembro ng House of Representatives at saka ng Senado. Engagement na rin sa kanila and challenge. So kaya mahalaga ngayon doon sa balikan lahat yung mga final na mga bills, resolutions, at kung ano pa yung pwede. Katulad ng reclamation. Yung ng pamalakaya, yung atin ng 15 kilometro, di ba? Ng Pook Pangisdaan. Kasi talagang bantayon doon sa karapatan at kabuhayan. Hindi ang pagmumula ng sustainability ng Pook Pangisdaan na yun, yung malalaking commercial fishing vessels, di ba? Pag pinag-usapan ng sustainable livelihoods ng maliliit na mga mangisda, hindi yon maibibigay kailangan wag silang papasukin talaga. Kaya tama i-call na atin ng 15 kilometros. Pero again, kahit dyan sa 15 kilometros na yan, ginawa rin nilang makapangyarihan yung LGU para magkaroon ng mga special treatment sa mga malalaking fishing corporations. Masakit i-allow sa 15 kilometers. Yung tsaka yung pagpaparehistro ng mangingisda at bangka nila. Dapat may nakakalusot po ba na mabigat dapat unified na registry system. Oo. Itong i-advocate din. Ibig sabihin, pag rehistrado na yung mangingisda at yung bangka niya sa isang munisipyo, hindi na kailangan irehistro pa sa karatig na munisipyo. Dapat unified registry system yon under the principle of reciprocity. Ganon dapat ang Kasi nga, hinahabol mo yung isda, nung mangingisda, pagtawid dun sa boundary, pagtawid sa kabilang bayan, yung mangingisda na ang huhulihin. At yung isda, malayang nakakatawid. Isang ka nakakita na mas malaya yung isda kaysa sa mangingisda. Ito na po. Ito na nga. Sabi passive Passive gear daw ang ginamit. Ang pasibo pala, hindi yung mangingisda. Ang pasibo lang yung LGU. Oo, dun sa pagbibigay ng lisensya. Hindi, tsaka ako kasi kung turing na register ako sa kabilang bayan at bangka ko, kahit hindi ako doon nagparehistro, papakita ko lang yung registration ko, gagalang nun ng karating na kasi bayan. Kasi po hinati tayo sa fishing grounds. Ang title ng aking registration, Unified Registry System.
nakalagay doon na itong mga bayang ito, kailangan lang magkasundo din yung magkakarating na munisipyo. Ngayon ko lang pala narinig. May ganun diba? na rin palang Under the principle of reciprocity. ipanukala ng ating mga Sino ba ang pangunahing magtitiyak na protektado yung pook pangisdaan? Hindi naman yung malalaking commercial fishers. Hindi, sa batas po yung mangingisda ang nangangalaga. Nangangalaga nga. Siya yung sasabihin, alaga mo yan, pero ito siya pa, rin yung unang palalayasin. Pwedeng legislative, proposal. Archipelagic country tayo. Di ba? Kaya nga po may political Marami dynasties. tayong coastal barangays, coastal municipalities. Di ba? Bakit ang share ng mga LGUs doon sa IRA ay nakabase sa total land area, nakabase sa populasyon, at doon yata sa income? Bakit hindi isinama yung coastal area ko na basihan? Saan ako kukuha ng pondo para iprotektahan ko o para sa coastal management? Bakit nga po, Caps? Doon sa share ko sa IRA na hindi kabilang sa factor na dapat ilaki ng aking share sa IRA yung nasasakupan kong coastal area. Di ba? Archipelagic country tayo. Bakit nga? Wala. Baka kasi balak talaga i-reclaim na lahat yan para landlocked na tayo. Tingin ko, pwedeng aralin yung mag-file ng amyenda sa Local Government Code of 1991 na isama yung mga coastal areas ng mga barangay and municipalities na may mga coastal sa areas. Wag na, binigyan pa natin. Kaya lang, sasabihin na, bibigyan mo pa ng Oo, ng kung sana, nakalagay doon, yung ilalaki nun, ang mamamahala nun, yung Fisher Folk Organizations. Pero ngayon, ang una ng pinagkakabalaan, Kaya lang, pag yung nasa West kamay ng Philippines. LGUs, wala rin. Diba? Sasabihin pa nun, ganda naman ng panukala ni Kapeng dun sa podcast na yon. Diba? Maganda Pero yun. alam nyo, ang pinakagusto kong sinabi nyo, Caps, at ako naniniwala, wala din talaga dun sa election yung natin. Wala. Ang tulak din ng election, tama yung una nating sinabi, ang ganda ng diskurso. Ganda ng diskurso. Pero gaganda yung diskurso kasi ang nagsasalita yung ng taong bayan. Yun yung gusto niyang pag-usapan. At saka yung boses na nagsasaboses so ay galing doon sa natin. uri na yun. Ngayon, the 20th Congress na. Mangisda, manggagawa. Sabi nga, lonely voice in the wilderness na tayo, ganyan. Tapos, meron tayong dalawang makabayan Congress people, persons na lang, people kasi lampas 10 sana Pero, hindi nila mapapatahimik talaga. Hindi. Yung nasa, on the ground, yung mismong mamamayan na nagtutulak ng mga pinag-usapan nating panukala. Kasi, halimbawa, Anak Pawis, 2 beses din nanalo, hindi nakalahok nitong 2022 midterm election, party list election. Yung bayan muna, natutuwa marahil yung mga malalaking asindero at komprador, at mga bilyonaryong party list, hindi na makalalahok bayan muna sa 2028. Pero ang Anak Pawis at bayan muna, siyempre, mananatiling mass organization yan, progressive mass organization. Hindi mo naman mapapatahimik hindi sa kanilang sa kanilang advocacy Dahil hindi naman tayo tumatakbo lang para sa isang makipot, at minsan ay kadalasan ay hindi demokratikong exercise katulad ng eleksyon. Maraming challenges. So, okay, ayan, Caps. Tapos na ang ating kwentuhan. Pero, hindi natatapos yung ating kwento. Oo nga, kaya't subaybayan pa rin ang kwentong May kwenta!